Lakay ko, maraming loyalista nagalit sa akin. Pinangungunahan ko raw si SMR, si SP, pinangungunahan ko raw si PBBM. Hindi ko lang masabi. Pinakiusap nga sa akin ito ni na SM, ang kampo ni SMR. Natalakayin kasi siya yung sinisisi. Oh, 'di ba? Feel ba na siya nag-umpisa? Ako alam ko, yes. Oh. Ngayon, dahil yun hiniling sa akin yan eh. Ngayon eto, kung hindi man ako nag-umpisa, pero natutuwa ako kasi yung mga nagalit sa akin no, ng mga loyalista, yung mga admin supporters, meron pang nag-raise ng issue na gago ka ba? Kasi tignan mo ha, pag yan pinpublic, paano yung security matters? Sabi ko nga, pag may security matters, edi pag-usapan nila ng pasikreto, pero dapat yung cabinet secretary nakabantay. Kasi baka yung kanyang budget, pasukan ng mga tarantadong mambabatas natin ng insertion. Baka yung binibili nila, 'di ba? Na yung mga hinihingi nilang budget para sa intel, sa confidential funds, binibili nilang para sa modernization ng AFP, hinahaluan ng kalokohan. 'Di ba? So kailangan nakatutok lahat nung mga related drone sa mga government agencies, 'di ba? Para alam nila ano nangyayari sa specific budget na 'to. Oh. Ngayon, etong KSMR po, lantaran na nga ho talaga, sabi nga niya diyan, makialam, makinig, manood. This is your money, this is your future, and that is absolutely correct po mga kababayan. 'Di ba? Diyan po dapat tayo tumututok. Kasi pina-finalize po yung budget natin. Isipin mo, naisip nga ng Pangulo, makikisali siya dyan. Di ba sabi ko nga, tingin ko po pwedeng makisali ang Pangulo. Sapagkat ang BICAM, walang rules. Bagamat yan ay ginagawa ng Legislative Department, pero wala pong rules dyan. Walang minutes of the meeting. Wala hong documentation ang BICAM kung sino yung nag-insert. Di ba? Katulad ng nakaraan, ayaw ng mga senador ng AKAP. Ano ho nangyari pagkatapos ng BICAM? Okay na kasi meron silang 5 billion access sa AKAP. Oh, ayaw pero nung nakahimas ng malaking salapi, naku po, pumayag na. 'Di ba? Sina Grace po. Oh, payag na sila. Oh, ayaw pa pero bandang huli. Ganyan ho, 'di ba? Pero dapat nga walang AKAP. Tignan niyo nangyari sa AKAP. Oh, vote buying ng mga gagong kongresista noong nakarang halalan, 'di ba? Ng mga politiko. Grabe, 5K na dapat matanggap ng isang recipient na may trabaho pero kapos ang kita. Nasa 5,000 pababa lamang ang kita niya. Magkano binigay? 2,000, 3,000. Saan napunta yung kupit? 'Di ba? Ipinang payout kahit na ban na ang payout ng AKAP. Bakit? Kasi payout na lang ni Congressman. 'Di ba? So ngayon, ito kung sinusulong ni Speaker Martin, ito ho yung tama. Ito yung nakapangihinayang din nun sa nakarang administration. Hindi nila naisip ito. Maging si Duterte, hindi po niya naisip yan. 'Di ba, TRL? Hindi niya naisip yan. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Samantalang nagulangan siya dyan ng mga kongresista at senador noon. Oh, yung 2018 budget, 2019 budget deliberation on 2018. 'Di ba? Nagkaroon ng insertion. Buti na lang nahuli nila Alan Cayetano at saka ni Tito Soto. Yan, nahuli nila noon. Hindi pala Alan Cayetano, si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Nahuli nila at naalarma si Duterte, vinito yung insertion. Pero kung yan po ay naka-public, ewan ko lang kung meron pang mag-insert diyan. 'Di ba? At saka sana kung yan yan po dapat ay meron ng documentation, meron ng minutes of the meeting, meron ng recording just like the regular, 'di ba, deliberations ng mga pondo. Since pina-finalize yung version and that is very crucial. 'Di ba? Yun na lang yung kulang dito, malay natin, 'di ba? Ngayon, eto sabi ni Amina, sabi niya rito, if Congress opens BICAM deliberations, this will greatly help in earning the trust of the people for the national budget, sabi ni Pangandaman.
ng DBM, ng Department of Budget and Management Secretary natin. Kasi yung susunod na taon po na budget, pag-uusapan po yan sa mga darating na buwan. Maybe starting October yan or September, 6.793 trillion ang pinag-uusapan dito. Yan ang isasubmit ni PBBM within a month after magbukas ang session uli sa kasabay ng kanyang State of the Nation address sa July 28. Isasubmit niya na yan within a month. 'Di ba? So sana hindi na po mangyari uli yung nangyaring controversial doon sa 2025 GAA. 'Di ba? Kaya tama yan. Yung pagsusulong na yan na ginagawa ni Speaker Martin, and then naka-back up ngayon mismo ang budget management natin. Ngayon, tingnan natin dun sa mga senador at kongresista. Tingin ko ang sasang-ayon po rito sa Open BICAM, yun pong mga hindi mahilig sa insertion, hindi mahilig sa kaching-kaching ng mga mambabatas. Uunahin ko na dyan, malamang sa malamang yan, eto si Ping Lacson yan. Ang mangunguna dyan na susuporta sa Open BICAM. Di ba? Napakahalaga kasi na nalalaman ng taong bayan ano nangyayari. Di ba? Sa ating kaperahan. Okay. So iwanan muna natin ito. So ito good news itong ginawa nila ngayon. At lantaran na rin po si Speaker Martin at ang DBM nakasuporta dito sa Open BICAM or Public BICAM. And Feliz Espiritu, magandang araw po dyan sa inyo. Magandang gabi dyan sa Canada. Diba? Parang dito. Ano yun? Baka babalik sa yung karma kung bayaran ka man huminto. Bayaran ka man huminto ka na lang. Ba't man babalik sa akin ang karma? At saka kung bayaran po ako, hindi po ako bayaran. Okay? Malalaman nyo naman po kung bayaran o hindi eh. Ang bayaran pong vlogger, hindi po kayang pumitik sa kahit kaninong tauhan ng presidente. Okay? Kasi nga bayaran eh. Okay? Ako kaya ko. Ginagawa ko. At alam po ng mga nanonood sa akin yan. Pagkatama, di ba? Alam niyo yung ganyan, akusasyon din sa akin yan nung panahong nakasuporta ako kay Duterte. Mga dilawan naman ang bumabanat sa akin ng ganyan. Ganyan na ganyan din. Pero sabihin ko na po sa inyo, I apologize. I intend to break your heart because I'm not gonna stop. Okay? Kaya matakot kasi kayo kapag Duterte ang mamuno, hindi na kayo makapagnakaw sa pera ng taong bayan. Yun po talaga dapat naman. Pero ang problema ho nung panahon ni Duterte, ang dami hong pagnanakaw ang nangyari eh. Hindi po ba kayo aware doon sa 51 billion pesos? Ano po nangyari kaya doon? Naipaliwanag na ba yan? Diba hiyaw ng hiyaw yung ibang mga DDS na ipaliwanag daw yung pera ng PhilHealth, kung ano mga kaperahan, yung, diba, ang hinihingi nilang ipaliwanag yung sa Congress, yung MOOE, sabi nila Mr. Sasot. Pero ba't hindi nila itinatanong anong nangyari doon sa 125 million pesos na ayaw ipaliwanag ni Sara? Ano ang nangyari doon sa 51 billion pesos? Diba na 3 tranches na naipon yan, napunta kay Pulong. Samantalang yung ibang mga kongresistang mga bagito na dapat meron pong allocation ng tigpa 500 million, nawalan po daw at naipon napunta kay Pulong. Paano po yun? Hindi po kaya dapat yan ng may karma. No? Sabi ng Gloria Reyes, Pan-GA naman, naman yan, Duterte pinaka-worst. Diba? Nagmurahin ni Dugonyo ang Diyos, kinarma na siya, ayun, nakakulong. Diba? At kayo mga tumatawa habang minumura ni Digong ang Diyos, makakarma din kayo. Amen. Yung mga senador kaya gusto nila yung Open BICAM. Yan po yung malaking tanong ko dyan eh. Gusto kaya nila yon? Ano kaya? Hindi na lang yun eh. Ano kaya ang ipalulusot nila dyan sa Open BICAM? Diba? Okay, pag-usapan naman po natin yung kasunod. Si Kong Benny Abante. Balik Kongreso.